Napakadilim at walang tao, walang poste, walang bahay, at sobrang bihira lang magkaroon ng kasalubong. Halos 1 oras kong binabagtas tong San Fernando to Nabua Road. Tumitindig yung balahibo ko dito, kaya kumakanta na lang ako, o kaya kinakausap ko yung sarili ko para di na ako masyadong matakot. Ano itong pinasok natin? Ano to? Ba't napakadilim? Gagi. Balik tayo! Ano to? May bahay dun, oh. Kaso walang tumira. Pinakasok ko. Tira ako, magpahinga na lang ako eh. Lang, bilis na ako ako. Pero ako na. Alam ko na buwan. Welcome, Wala. Pangihinto. Ano to? Insurance, ha? Parang dito mo ako din ako. Oh, ang taas! Gago! Hindi na ako sa National Road idaan nitong hayop na itong road. Gusto sa masukal. Bakit sa masukal? Hindi naman ako may pagsabayan, ah. Yun, oh. Landslide dyan, eh. Ba't dito ako dinaan itong hayop na to? Landslide yun. Google Map, ano to? Sa tingin ko, ito na yung final boss level na kailangan kong harapin. Kasi bukod sa antok at pagod, paglabas ko ng Nabua, smooth na yung biyahe ko. Nakarating na ako ng Sorsogon City, mga alas 10 ng gabi. Nagpahinga saglit sa Kapitolyo at nakarating sa pupuntahan ko ng alas 11 ng gabi. Bumiyahe ako mula Angat, Bulacan ng 3 AM hanggang 11 PM dito sa Sorsogon. Mula 12 hours na estimate ni Google Map, naging 20 hours. Ang sakit sa likod at kamay. Halos 13 hours akong tulog after ng biyahe kong to. Marami ako na-realize sa biyahe na to. Hindi mo talaga may iwasan yung mga bagay na unexpected. At hindi lahat ng unexpected ay masama. Pangalawa, dapat may kapote. Na-realize ko na lang nung na-stranded na ako sa Lukban dahil sa ulan. Pangatlo, yung headlight ko masyadong mahina para makita ng mabuti yung mga dapat iwasan sa daan. Kaya for the second time around, nagpakabit na ako ng mini driving light. Yes! Inulit ko ang biyaheng Bulacan to Bicol noong May 2023. Pero this time, nakapagpa-picture na ako sa Mayon ng may kasama. Pang-apat, wag na wag dadaan mag-isa sa shortcut sa San Fernando to Nabua sa Camarines Sur. Lalo na kung mag-isa. Siguradong titindig ang balahibo mo dito. Nung pangalawang ulit ko sa Bicol, sinigurado kong hindi na kami dadaan dito ng gabi. Grabe, yan, yung bahay na yan. Parang walang nakatira, tas walang ilaw. May bahay dun, oh. Kaso walang tumira. Panglima, magdoble ingat sa pagmamaneho. Mga ilang beses na din ako muntikan madisgrasya na hindi ko na nakunan pa ng camera. Dahil minsan, kahit gaano ka kaingat yung mga kasabayan mo, hindi. Minsan gulatan din yung mga lubak, ang lalalim. Mapapailing ka na lang, bakit may ganun sa highway? Pang-anim, totoo na kailangan mo lang magpatuloy sa biyahe para makarating tayo sa mga gusto nating marating. Huwag susuko. Sa biyahe ng buhay, pahinga ka lang, pero huwag kang susuko. Hanga ako sa pinakitang tibay sa akin ng Yamaha YTX 125. Kaya kang dalhin ng motor na to kahit saan. Yamaha, baka naman. Salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo at na-share ko sa inyo yung aking experience. Samahan nyo pa ako sa mga travel experience ko at mga ride sa pag-subscribe sa YouTube channel natin at pag-like ng page na to.